Mapagpalang linggo po para sa ating lahat. Kami ay nalulugod mula dito sa DMC na makasama kayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sa ating pag-uumpisa ay marapat lamang na tayo ay magpalinis sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Sige po. Huwag natin hayaang kumilos ang ating mga kaaway sa mga oras na ito. Pagkus, tayo ay magpapuspos sa banal ng Espiritu nang sa gayon ay marinig ng ating Diyos ang ating dalangin, ang ating pagpupuri para sa Kanya. Tunay nga o Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat o Diyos na sinamahan niyo po ang bawat pamilya, ang bawat kapatidan sa aming worship service sa hapon na ito. Lord, tunay nga ho na kayo ang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat sa amin. Kaya marapat lamang Lord na linisin niyo ang puso, isip, at gayon na rin ho Panginoon ang mga kasalanan na nagawa namin sa mga nagdaang araw, sa mga naging pagkukulang po namin sa inyo. Kami po ay humingi ng tawad at kayo Panginoon ang patuloy po namin itinataas. Alisin niyo po Panginoon ang gawa ng kaaway, ng kapaligid sa amin at naway maranasan po namin ang inyong presensya sa mga oras na ito. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo, lahat sa akin iaalay sa iyo ang iyong kalukuran. Ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso. Minsan pa tayo mawit sa Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Minsan pa, O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin magpakailanman. Tunay nga o Diyos, itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo, lahat sa akin iaalay sa iyo ang iyong kalukuran. Ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso.
Kausapin natin ang ating Panginoon. Tunay nga o Diyos, itataas kita sa ating buhay. Ikaw ang Diyos. For the last time, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos sa aking buhay, Panginoon. Sa aking buhay, Ikaw ang Diyos. Tunay nga, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa aking buhay, Ikaw ang Diyos. Tunay nga, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kami ay narito, Panginoon, upang sambahin kayo. Wala na po kami, Panginoon, maihahangan, kundi maranasan lamang ang inyong presensya, Panginoon, sa mga oras na ito. Kaya maraming salamat po, O Diyos, at kayo ang patuloy mo namin tinataas sa araw na ito. Amen. Sige po, sabay-sabay ho natin basahin ang awit chapter 31 verse 21. Purihin si Yahweh, kahanga-hanga ang ipinakita niyang pag-ibig sa akin, nang ako'y nagigipit at parang lungsod na sasalakayin. So tunay nga ba na tayo ay dapat magpasalamat sa pag-ibig ng Diyos sa buhay sa bawat isa sa atin? Amen. Amen. Sige po, tayo ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Ihanda natin ang ating mga kamay, ang ating mga tingin, at tayo ay magalak sa ating pag-awit para sa atin. Ang umawitan ng puri sa iyo, ang tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa iyo'y sasambahan. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan ng kasiyahan. Tunay na nararamdaman ko. Isang pa tayo sa Panginoon. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang bigayang bigay, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan ng kasiyahan. Tunay na nalalaman ko ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan ng kasiyahan. Tunay na nalalaman ko. Ang banal na tahanan mo, tunay ang Diyos, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang bigayang bigay, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Dahil ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan ng kasiyahan. Tunay na nalalaman ko ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan ng kasiyahan. For the last time, sabihin natin, ikaw, Panginoon, ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Ikaw, Diyos,
sumasamba sa'yo, sagad sa karanang kasiyahang tunay na nadarama ko. Sagad sa karanang kasiyahang tunay na nadarama. Sagad sa karanang Panginoon ang nararamdaman ko na ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Amen. Tunay na o Diyos na sagad-sagaran ng kasiyahang nararanasan mo namin sa mga oras na ito. Kaya marapat lamang na pasalamatan mo namin kayo sa mga ginawa ninyo sa mga nagdaang araw, sa mga nagdaang linggo. Sige po, tayo ay manalangin. Tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Alam natin na gamitin natin ang oras na ito upang makausap din natin ang Panginoon. Patuloy siyang nagsasalita, patuloy siyang humihipo sa puso ng bawat sa atin. Kaya sige po, tayo ay magpasalamat. Ibigyan ko po kayo ng ilang minuto upang tayo ay manalangin bawat isa. Tunay nga o Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Alam mo namin na wala mo kami dito, wala mo kami Panginoon sa aking nalalagyan namin kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa mga provision ninyo, kung hindi dahil sa inyong mga pagpapala, Panginoon, na pinagkaloob sa bawat sa amin. Alam mo namin na mayroon man kami mga sakit, mayroon man kami mga kabigatan, but still, Lord God, kayo ang patuloy na bumubuhat nito, Panginoon, at kayo ang patuloy namin kasama sa aming lakbayin. Kaya Lord, patuloy namin kayong sinasamba dahil wala ko kayong katulad. Kayo ay nag-iisa lamang, kayo ay nag-iisang Panginoon namin, nag-iisang Diyos na buhay, nag-iisang tagapagligtas. At kayo po, Panginoon, nag-iisang daan at tulay papunta sa amin ang Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Tulad ng lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Tunay nga o Diyos, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
ngayon at kailanman, sa habang panahon, walang kakatulad. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, Panginoon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, O Diyos, sa habang panahon, wala kang katulad. Salamat po, Panginoon, dahil alam mo namin, kulang ang aming mga inawit, Panginoon, kulang ang oras, Panginoon, upang sambitin namin po, Panginoon, kung gaano kayo kalakila, kung gaano kayo kung gaano po, Panginoon, kalaki ang inyong Panginoon. Kaya Lord, patuloy po kami nagpapahumbaba sa inyo at patuloy niyo po kami samahan sa aming pakikinig ng inyong salita at kayo na po, Panginoon, sa aming pagbibigay ng aming mga kapo. Alam po namin na kayo po, Panginoon, ang patuloy na siyang kumikilos sa mga oras nito. Maraming salamat po at binabalik namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa natatanging pangalan lamang ng aming Diyos na tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasalamat at magpupuri sa patuloy na kabutihan ng ating Diyos. Nais po nating muli ay idako ang ating mga sarili para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At nais po nating hilingin sa Panginoon ang Kanya pong pagbibigay sa atin ng gabay, direction sa mga salita niya, na siyang magiging pagkain natin, ilaw natin sa ating landas
at ito ang ating kalakasan spiritual. Minsan pa dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw po ay tapat na kasama namin, patuloy na nagsasalita sa magitan ng iyong mga Biblia. Patuloy kami, Panginoon, na siyang nagsasaliksik at patuloy na amin pong aalamin ang inyong mga salita. Ayon po, Panginoon, na kami po ay siyang kalugdan ninyo, Panginoon, sa mga bagay na ito. Salamat po, linisin niyo po at patawarin ang aming nagawang kasalanan sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Yan po ay ating pong tatalakayin ang kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos. Marami pong mga tao ang sumasamba sa Diyos. So, nais po nating klaruhin at siguraduhin kung ang ating pagsamba ba ay kalugod-lugod sa Panginoon. So, ito po ang ating tatalakayin at ito po ang ating pong teksto ay makikita po natin sa Isaiah chapter 6. Sa Isaiah chapter 6, ito po ang mababasa natin at makikita natin na patungkol po sa pagsamba. At alam natin na ang pagsamba po ay mahalaga sa Diyos at ito po ay kinalulugdan ng Diyos. Bagamat nais nating tignan kung ang ating pagsamba ba ay naging kalugod-lugod sa Diyos katulad ng pagsamba ni Isaiah. So dito po sa verse 1 hanggang 8, ito po ang aking babasahin. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh, nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan at bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ginamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kakasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningan laganap sa sanlibutan. Verse 4, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang baga ay idinikit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito ako. Ako ang isugo ninyo. Verse 9. Sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man sila na makinig ay hindi makakaunawa, tumingin man sila ng tumingin ay hindi na makakakita. So ito po ay isa pong experience ni Propeta Isaiah nang siya po ay nagkaroon po ng pagkakataon na makakita ng pangitain na si Yahweh ay nakaupo sa napakataas na luklukan ng laylayan ng damit na kalatag sa templo at mayroon pong mga serapin sa kanyang ulunan. Ang bawat isa ay 6 ang pakwak, 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa katawan, at yung 2 pakpak ay panglipad. Kaya kung titingnan po natin ay nanginig po at natakot si Isaiah sapagkat nakita niya ang Diyos na banal na si Yahweh, ang makapangyarihan. Ang kaningningan ay laganap sa sanglibutan. Sa lakas ang kanilang
kanilang tinig ay nayanig ang poblasyon ng sa loob nito ay napuno ang usok. So doon po ay talagang napakalakas ng pagpuri ng mga anghel at ang nagkaroon po ng usok sa loob ng templo. Kaya po na si Isaias ay talagang napaluhod o napadapa. Kawawa ako, marumi ang aking tinig at nanirahan sa taong marumi. So yan po ang ating kasaysayan. Kaya nga kung titignan po natin, different kind of worship. Iba't ibang mga pamaraan ng pagsamba sa Diyos at pagkilala sa Diyos. Meron pong iba-iba. Merong nakatayo, nakaupo, may nakadapa, may umaawit, may nagtaas ng kamay at mayroong mga hindi nagtaas ng kamay at mayroon din namang tahimik, ang iba naman ay sumisigaw at sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Ngayon, ang isang bagay po ay different kinds of worshiper. So, ito pong mga sumasamba ay iba-iba din. Hindi natin alam kung ano ang laman ng kanilang mga puso. Iba-iba po ang mga laman ng puso ng tao. Maging ang tao ay lumalapit sa Diyos. Maaari ang kanyang labi ay nagpupuri, pero sabi ni Lord, ang kanyang puso ay malayo sa Kanya, ay maaari din naman. So, ang sabi ng Panginoon, ang worship po natin, ay talagang kahit sa panahon natin ito ay hindi naman natin nakita. Katulad po ni Isaiah, ay nakita niya po si Yahweh sa templo. Tayo naman ay sinabi ni Juan 14:21-23 na ang Diyos ay Espiritu at sambahin natin ito sa Espiritu. So magitan po ng ating pananampalataya ay sambahin natin ang Diyos sa magitan ng pananampalataya. So number 1, ito po ang kalugod-lugod. Ang kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos ay pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Kuminsan hindi po tayo aware na ang Diyos po natin ay napakabanal po. At hindi po tayo karapat-dapat actually tumarap sa Kanya kung tayo ay may kasalanan. Kaya kung titignan po natin ang mga anghel, talagang nakatakip po ang mata at nakatakip ang katawan sapagkat hindi nila makayang tignan ang kaninningan, ang kabanalan ng Diyos. Kaya sa atin din po, alam natin ang mga anghel ay maaaring walang kasalanan, pero sila ay hindi pa rin nila kayang tignan ang kaninningan at kabanalan ng Diyos. Kaya sa atin bilang isang mananampalataya, ay mahalaga sa atin na kilalanin natin na ang Diyos ay banal na ating Diyos. So nandun po yung paggalang, nandun po yung pagpapakumbaba. Pag tayo ay sumasamba sa Panginoon, mahalaga po na tayo ay magpakumbaba at tayo ay gumalang bilang Diyos na lumikha. Ibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na paggalang at pinakataas na pagsamba. Kaya ito po ang nais po nating tingnan na huwag po nating basta-bastahin ang ating pagsamba sapagkat tayo po ay sumasamba sa Diyos na dakila at banal. So, ayon po sa Roma 12:1 ay kailangan din ang mga worshiper ay maliban sa ating Diyos na banal, kaya dapat sambahin din natin siya may kabanalan. At tayo din ay kailangan maging banal. Ang sabi sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga saganang habag sa Diyos, ako'y namamanik sa inyong ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. So, nais po nating kilalanin na ang ating sinasamba ay banal. Kaya tayo po ang mga nagsasamba ay kailangan ding maging banal. At paano po tayo magiging banal? Ihahandog daw natin ang ating sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. So, nais po ng Diyos na sa ating pagsamba ay ialay natin ang ating buhay na may kabanalan.
nais nating humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Sapagkat ayon dito, si Isaiah ay talagang ang sabi niya, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanan. Nakita ko si Yahweh at ang makapangyarihang hari. Yan ano po. So kung titignan natin talagang unahin natin sa pagsamba natin ang ating pagtingin sa ating mga sarili at tayo po ay aminin natin na tayo ay marumi sa harapan ng Diyos at tumingi po tayo ng tawad. Ang sabi po dito, pagkatapos may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang baga ay dinikit sa akin ng labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang kasalanan mo. So praise God, no? At talagang sumamagitan po ng sirapin ay sumipit po ng baga at tiniin sa labi. So alam naman natin na maaaring ang apoy ay simbolo ng purification, pinurify ang labi ni Isaiah. Siya po ay nagpakumbaba at talagang inamin na sila po ay makasalanan. So God is holy, so we worship in holy ang ating Diyos. Tayo po ay mananalangin at talagang sambahin, kilalanin na ang Diyos natin ay banal. So, yung ikalawang bagay po na makita natin, ang kalugod-lugod na pagsamba ay pagkilala sa presensya ng Diyos. So, dito po ay talagang nakita ni Isaiah na ang Diyos po ay ang kanyang presensya ay napakabanal. Ano ibig sabihin ng presensya? Ang kanyang pong pagkilos, ang kanyang kapangyarihan ay talagang totoo at talagang makapangyarihan. Ang hari, sabi niya, ito po ay inaddress niya ang kanyang kapangyarihan. Sabi niya dito, ang makapangyarihang hari. So, kung titignan natin talagang kinumpara ni Isaiah sa isang hari, pero ang haring kanyang nakilala ay hari ng buong mundo. Hindi po hari lang ng Israel, kundi ng buong mundo. At ito po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya kung titignan natin, presence of a great and mighty God. No? Talagang ang presensya ng isang hari. Sabi natin, kung siya po ay iyong kaharap at katabi, ang kanya pong presensya ay talagang siyang magbibigay sa iyo ng kagalakan o takot, maaari, kung ikaw ay natatakot sa isang hari. Bagamat sa Diyos, makikita natin na isa pong makapangyarihan na Diyos. Hindi lamang siya banal, kundi siya ay makapangyarihan. Talagang mighty God. Great and mighty God. So kung titignan po natin, kilalanin po natin ang kanyang presensya, i-welcome po natin ang kanyang presensya sa ating pag-worship. I-worship po natin siya as King and as Lord, as God, na patuloy siya ang mighty and He is a powerful God sa ating buhay. So yun po ang mahalaga na paalala sa atin, katulad po sa kay Isaiah, na ang presensya ng Diyos ay nagbigay sa kanya ng pagkatakot sapagkat nakita niya na siya ay makasalanan. So sa atin din po ay maaring dalawang bagay lamang ang ating pong response, ay matakot tayo o tayo magalak sa ating pong pagsamba sa Panginoon. So una, ang pagkatakot na may pagpapakumbaba at may pagsisisi sa kasalanan. Yan po ang pagkatakot na sinasabi ni Isaiah. It is a reverent. Ito po ay isang pagkatakot o paggalang sa katastaasan na kanya pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ayon po dito sa Mateo
18 verse 18 to 20 ay makita natin na dalawa man o tatlo, anuman ang ating ipapanalangin dito sa lupa, ay diringgin ng ating Ama. Kung tayo po ay ang presensya niya, ay nangako siya na dalawa o tatlo ay kasama natin ang ating Panginoon. So yun po ang nais po nating pasalamatan na ang ating Diyos ay kasama natin. Pinangako ng Panginoong Hesus na ang kanyang presensya, ang kanyang espiritu ay magiging kasama natin sa panahon na tayo nananalangin, sumasamba sa kanya. So yan po ang ikalawang bagay. Ang ikatatlo po naman ay ang kalugod-lugod na pagsamba ay pagkilala sa ating sarili bilang makasalanan. Ayan, so mahalaga po na ang kalugod-lugod na pagsamba ay una, ay tinatawag nating pagsambang may kabanalan. Ang ikalawa ay ang pagsamba na pagkilala sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ang ikatatlo ay ang pagkilala sa ating sarili bilang makasalanan. Alam nyo, yan nakakalugod sa Panginoon sapagkat natuwa po ang Panginoon na nakita niya ang buhay ni Isaiah na talagang honest at nagpakumbaba at humingi po ng tawad hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa kanya pong kababayan sa Israel. Kaya kung titingnan po natin, isang anghel ang nag-response at ito po ay ginamit ng Diyos para i-purify, patawarin. At sabi dito, ang sabi ng wala ka ng sala, napawi na ang kasalanan mo. So, yun po ay isang malaking bagay na pasasalamat natin kapag tayo nag-worship sa Panginoon, ay humingi po tayo ng tawad, kilalanin natin nilang tayo ay makasalanan palagi, magpakumbaba tayo, huwag tayo magmataas sa Panginoon. Lagi po natin isipin na tayo ay nagkakasala, tayo ay mahina, kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. So isa pong biyaya na kalulugod sa Panginoon, kung ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ito po ang isang bagay na tamang pagsamba at talagang kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos. Natutuwa ang Diyos sa pagsamba. Kaya si Mesias ay dahil sa siya po ay propeta na tinawag ng Diyos, ay talagang nalugod ang Panginoon sa kanya. At ito po ang mababasa natin sa Isaiah 59 verse 1 and 2 na ayon kay Isaiah ay may paalala siya, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daing mo ay diringgin niya, ngunit ang sala mo ang magiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Kaya, yun po ang sabi ni Isaiah na hindi maikli ang kamay ng Panginoon, laging malakas ang Panginoon para tayo tulungan, hindi po bingi ang Panginoon. Sa panahon na tayo nag-worship, sa panahon na tayo ay nananalangin, ay talagang ang Panginoon po ay nakakarinig kung tayo ay malinis at humihingi ng tawad sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon sa lahat ng ito. Ito po ay isang malaking pagpapala sa atin na tayo ay merong kaalaman patungkol po sa tamang pagsamba at kalugod-lugod na pagsamba. Ang kalugod-lugod na pagsamba ay pagsamba, pagkilala na ang Diyos natin ay banal. Ang kalugod-lugod na pagsamba ay pagkilala sa Diyos na sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kalugod-lugod na pagsamba ay ang pagsamba na pagkilala bilang tayo ay makasalanan. Ang conclusion po at ang panghuli po natin, dahil sa ang Diyos ay nalulugod sa ating pagsamba, pero mahalaga po rin na hindi lamang po sa ating pagsamba ang ating pong Diyos ay lubos na nalulugod,
kundi higit sa lahat sa atin pong pagsunod sa Kanya. Ito po ang sabi, Isaiah 6 uli, ang sabi po dito, narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito ako ang suguin ninyo. Sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao. So praise God, ang ating pong pagsamba ay kaapat ay ang kalugod-lugod na pagsamba ay ang pagtugon sa mga salita ng Diyos. Praise God. Kung titignan natin, ito po ay mahalaga sapagkat kung titignan natin, dito po ay naipapakita natin na tunay na tayo po ba talaga ay naniniwala at talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos at nagpapakumbaba bilang nilikha, bilang alagad at bilang iniligtas ng Panginoon at bilang pinatawad ng Panginoon. Ang sabi po dito, sino ang susuguin namin? So ang sabi ni Isaiah, suguin niyo ako. Ako ang inyong suguin. So nagpapasalamat tayo sapagkat ang response na Isaiah para lalong maging kalugod-lugod ang kanyang pagsamba sa Diyos ay tinatawag nating pagtugon sa mga salita ng Diyos. Sa atin po, paring matapos tayo magsamba, pero kung merong sinasabi ang Panginoon sa atin, mga mensahe sa atin at binabaliwala natin, maaring hindi rin po tayo naging kalugod-lugod, kasiya-siya sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po na isipin natin na ang huling salitang ito, na ang pagtugon, ang kalugod-lugod na pagsamba ay ang pagtugon sa mga salita ng Diyos. So, salamat. Alam kong malinaw po sa atin ang salita ng Diyos na marami pong maaring sumasamba sa Diyos pero hindi po sila sumusunod sa Diyos. Maaring pagkatapos nilang magsamba, magpasalamat, magpuri, kumanta, ay merong mensahe pero hindi po nila sinusunod. Hindi nila pinapakinggan kung ang tawag ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, ang kailangan pagawa ng Panginoon. Kaya ito po ang isang bagay na nais nating bigyan diin, na tayo po ay sasamba para maging kalugod-lugod tayo, ay sumunod po tayo. Sa lahat ng narinig nating mensahe, isulat natin at gawin po natin kung atin pong nalaman na tayo po'y sinusugo at tayo po'y inuutusan ng Panginoon. So ito po ang isang biyaya sa atin po bilang mananampalataya na tayo ay may Diyos na tunay na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na kasama natin at Diyos na hindi tayo iwan ni kailan paman. So tayo manalangin sa ating pong pagtatapos, ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sapagkat kayo ang Diyos na banal, kayo ang Diyos na makapangyarihan, kayo ang Diyos na amin pong kasama at nagpapatawad. Salamat o Diyos. Kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng direksyon ng aming mga gagawin bilang anak. Kami po ay patuloy naway maging masunurin sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Binabalik po namin ang lahat na ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Kay buti mo
sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawa at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Purit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko iisang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay
magsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Sige po, tayo po ay manalangin. Lapit natin ito sa Panginoon sa oras na ito. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. At muli, Panginoon, ay kinikilala na ikaw ang siyang Diyos na tapat at Diyos na mabuti sa aming buhay. At hindi mo po kami, Panginoon, pinabayaan, iniwan, Panginoon, higit sa lahat, sa mga buwan, sa mga araw, at ngayong isang taon, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyo pong pagbibigay sa amin, Panginoon, ng katyagaan, sa inyong pag-ibig na hindi kayo, Panginoon, ninyo kami iniwan, ni hindi kayo, Panginoon, nagbago sa aming buhay. Salamat sa inyong pangako na tinupad nyo, Panginoon, na kung inuna namin ang inyong kaharian ay pagkakalob nyo po ito, Panginoon, sa amin ang aming mga pangailangan. Salamat, O Diyos, sapagkat tinupad nyo po ito sa mga nakaraang mga buwan ng 2020. Kayo po, Panginoon, ang siyang naging tapat sa amin. Kaya, Lord, muli ay amin pong kinikilala at tinatagubilin muli ang aming mga buhay, aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming paglilingkod at pagsunod sa inyo, na patuloy niyo po kami, Panginoon, palaguin, pagpalain, at patuloy na gamitin, Panginoon, sa inyo pong kaharian, at patuloy kaming maging matatag, at patuloy kami, Panginoon ninyo, Panginoon, na turuan sa anumang mga sitwasyon at anumang mga bagay na dumarating sa aming buhay, mga pagsubok. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito, sapagkat wala kami magagawa kung wala kayo sa amin. Kaya tunay na kami po'y nagpapasalamat dahil sa inyo, Panginoong, pagsama sa amin sa lahat ng ito. Sa hirap at ginhawa ay nandiyan kayo, Panginoon. Kaya, O Lord, sa aming buhay, muli itinataas po namin kayo. Pinapasalamatan namin kayo, Panginoon, na kayo ang Diyos na siyang Diyos na kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na mapagmahal. Kaya ang lahat naming pananalangin ay pinagkakatiwala namin sa inyo, sa lahat ng ito, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang ating doxology. Ang Diyos sa may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Ang ating pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat sa inyo ngayon at magpawalang hanggan. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon sa oras na ito.